Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng RBAC News. Ito po yung official statement ni Vice President Sara tungkol sa testimonyo ng 18 ex-Marines. Pinuri ni VP Sara Duterte ang umano'y katapangan ng mga dating security personnel ni Elizaldico kasunod ng kanilang mga pahayag hinggil sa umano'y money delivery operations sa kabila ng banta sa kanilang seguridad. Ayon kay Duterte, sumulat siya sa Pangulo matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa posibleng pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal ng pamahalaan sa ICC. Aniya, tumugon ang Pangulo na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC. Dagdag pa ng Vice Presidente, ang mga testimonya ay sumusuporta sa mga nauna niyang babala kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa tungkol sa umano'y presensya at aktibidad ng ICC sa bansa. Binanggit din niya ang aligasyong may kaugnay ito sa insidente ng pagdukot sa kanyang ama. Iginiit ni Duterte na ang isyu ay may kinalaman sa pambansang soberanya at sa hangganan ng pakikialam ng dayuhang institusyon sa panloob na usapin. Okay? So ito po, basahin ko yung pahayag ha. Medyo maliit lang. I hope mabasa ko. Pahayag, mga kababayan. Hanga ako sa tapang ng mga dating security personnel ni Saldico na naglakas loob magsalita batay sa kanilang personal na kaalaman tungkol sa mga usaping matagal ko nang nalalaman. Hindi pangkaraniwan ang kanilang ginawa. Dapat posibleng dahil buhay nila ang kapalit ng paglabas ng katotohanan. Mula pa noon ay mayroon ng mga impormasyon hinggil sa umano'y pakikipag-ugnayan ng ibang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng ICC at kung ano pa ang ginagawa nila dito sa Pilipinas. Bunga nito, formal akong sumulat sa Pangulo upang makuha on record ang posisyon ng administrasyon. Ang naging tugon niya ay we will not cooperate in any way, shape, or form. Isang tahasang pagkilala na ang mga masyado nang maliliit. Nakita ko po na i-post ni Teo Moreno yung sulat ni VP Sara sa Office of the President at yung response ng Office of the President na hindi makipag-cooperate ang Administrasyong Marcos sa ICC. Isa na naman itong pambubudol ang ginawa nila sa atin dahil pinabayaan nila. Tayo pa ang gumastos. Yung sinasabi ni Trillanes na wala siyang natanggap, opinion niya lang yun. Nagsalita ang mga dating Marines, tayo naman, mamili na lang tayo, kanino tayo maniniwala? Kay Trillanes o kay Saldico na unang nagsalita? Sinabi na yun ni Saldico na ang operasyon ng ICC sa Pilipinas tinondohan ng mga politiko. Ito na, sinasabi ng mga dating security personnel ni Saldico, sila yung nag-deliver $2 million kay Trillanes para tustusan ang pangangailangan ng mga ICC investigators. Sinabi na yan, ang unang nagpasabog niyan si Madam Maharlika sa kanyang mga vlog. Namomonitor niya dahil may nagsusumbong sa kanya at ito nga totoo. So
Maaasahan pa ba natin ang pahayag ng Palasyo Pangulo? Hindi tayo makikipag-cooperate. Mamaya, pinapasok ang mga ICC. Hindi natin alam, pera natin ang ginastos. Mamaya, pinakidnap, group effort, ang ating presidente, dating presidente, dinala doon. Kaya ako, personal ko lang itong opinion, halos wala na akong paniwalaan na sinasabi ng ating palasyo ngayon o Pangulo. Dahil kabaliktaran ang sinasabi. So, salamat po, BP Sara. Basahin ko lang ang ibang mga portion nito. When we weaken the principle of sovereignty, we do not only masyadong malilit and then sign, sukran, sabi niya, Zara C. Duterte. Yan ang ating Vice Presidente. Mabuti pa sa kanya, pinupuri niya ang katapangan ng brave 18 Marines. Senator Lacson, pinagdududahan. Auntie Claire, tinawag na lousy script. Ano pa? Ang halos lahat na pinangalanan, poros deny. So, basa tayo sa mga comments. Alexander Tapia, basta baluktot, agree. Kung sino sa inyo di nagawa nyo na naman ang pagtigil o di kaya pinakasan nyo, mabuti hindi alam, at least may due process sila. My next president, sabi ni Gina Quiapo. Salamat sa buhay ng mga ex-marines na ito. At sana gabayan po kayo ng Panginoon dahil talagang nanganganib ang buhay nila. Sana hindi sila matulad kay Master Sergeant Orly Gutesa na ngayon ay naglaho ng bigla. Hindi natin alam kung nasa mabuting kalagayan or wala na siya. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang matagaan og yero si ate. So mo na nilang balay. Oh. So luoy gid kay sila. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og yero si ate. Og mo ni ang ilang kahimtang dari sulod. Oh. So ginapuy-an pa ni. So tan-awa ang abuhan guys oh. So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mi gyero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. O so pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pa gyud. So makita gid nimo. O so na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka po. Pila imong edad? 25 So 25. Asa day mong bana te? naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang. So si ate mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate. So makahimo na gyud siya og abuhan. Daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang.
O sige ate, salamat pod. Salamat.